Tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na traidor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng isa umanong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Si Val de Vinagracia sa buong detalye ng balita. Dismayado si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga naging kaganapan ngayon. Anya, ramdam nito ang matinding pagtataksil ng kasalukuyang administrasyon sa naging papel nito sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa Senado, emosyonal na inamin ni de la Rosa na hindi niya inaasahan ang ginawang kooperasyon ng gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC. Malinaw niyang natatandaan ang pangako noon ni Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC pagdating sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Pero kabaliktaran ang ginawa nito. Feeling betrayed. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Ayon sa senador, labis siya nasaktan sa ginawang pagtalikod ng Marcos Jr. administration sa pangakong ito, lalo na tila nagmadali ang gobyerno na ibigay si Duterte sa ICC. Ito'y sa halip na iproseso muna sa loob ng sariling sistema ng hustisya ng Pilipinas. That's a very flimsy alibi for me. So, That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. Hindi malagpirasin sa local courts natin yung inaresto nila. Diretso ka na binyahe. Masyado silang atat na atat. As the President, you can reject outright. Sorry, we have commitment sa inyo, pero at this time, hindi namin kayo pwede magbigyan dahil we do not recognize the jurisdiction of ICC sa aming bansa. Maintindihan naman yan ng Interpol eh. Kaugnay nito, mariing itinanggi ni Senator de la Rosa na siya'y nagtatago matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant mula sa ICC. Iginiit ng senador na siya'y patuloy na lumalabas at isinasagawa ang kanyang normal na mga aktibidad, kabilang ang pangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi ako nagtatagot. Dito lang ako. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Tagusan. Ginawa ni de la Rosa ang paglilinaw matapos kumalat ang espekulasyon na maaaring nagtago na ito upang maiwasan ang posibleng pag-aresto sa kanya. Si de la Rosa na kapwa-akusado ni Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity kaugnay ng umano'y madugong giyera kontra droga ay nagpahayag ng kahandaan na harapin ang anumang legal na aksyon laban sa kanya. Yeah, I will live a normal life. I will lead a normal life unless warrant is being served. sir, If warrant is being served, is to be served, then I'm ready. Dagdag pa ng senador, kung sakaling ilabas na ang kanyang arrest warrant, handa siyang sumuko at samahan si Duterte sa detention. Pagpaparest ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para hindi ko papasukin doon? Di ba? Hindi ko papasukin. Sa kabila ng kinakaharap na kaso, patuloy ang paninindigan ni de la Rosa na hindi siya magtatago sa batas. I can run. The Philippines is too wide for me to hide. I can run. And I can use some connections to hide. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val de Vinagracia, SMNI News.